Pinanood ko ang pagtupok ng apoy sa aking restaurant matapos akong pagnakawan at ipagpalit ng aking asawa sa mismong matalik kong kaibigan. Inakala nilang sa pag-abo ng aking kabuhayan ay tuluyan na akong maglalaho. Ngunit hindi nila alam na mula sa mga abong ito ay muling sisilang ang isang mas matapang na amara. Ngayong handa na akong bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo. Kaya nyo bang harapin ang paghihiganti ng babaeng akala ninyo ay wala nang babalikan? Maingat na hinawakan ni Amara Reyes ang kahon na naglalaman ng custom-made na cake. Happy 5th anniversary! Aking Arko. Ang nakasulat sa ibabaw nito gamit ang eleganteng chocolate script. Ang Arko, iyon ang tawag niya kay Lorenzo de Villa, ang kanyang Enzo. Dahil para sa kanya, si Enzo ang kanyang arko, ang kanyang kanlungan sa gitna ng anumang unos. 5 taon. 5 taon ng mga pangarap na sabay nilang binuo, ng mga tawang pinagsaluhan, at ng mga luhang magkasama nilang pinunasan. At ang hobby, ang kanilang flagship restaurant sa puso ng Bonifacio Global City, ang pinakamalaking simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ito ang obra maestra nila, ang katuparan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngayong gabi, magiging perpekto ang lahat. Isang surprise anniversary dinner. Nakareserba na ang paboritong mesa nila sa private dining area. Ang mga kandila, ang mga bulaklak, ang paboritong alak ni Enzo. Lahat ay nakahanda na. Pagpasok niya sa hobby, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Sarado na ang restaurant sa publiko para sa gabing iyon at ang mga staff ay pinauwi na niya ng maaga. Tanging ang mahinang ilaw mula sa kusina at sa opisina ni Enzo sa ikalawang palapag ang bukas. Enzo? Mahal? Tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay may halong pananabik. Dahan-dahan niyang inilapag ang cake sa reception counter at nagsimulang maglakad papunta sa hagdanan. Habang papalapit, may narinig siyang kalansing ng isang wine glass na sinundan ng isang mahinang halakhak. Isang halakhak ng babae na hindi pamilyar sa kanya. Hindi, pamilyar pala. Pamilyar na pamilyar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Maingat siyang umakyat. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Nakahilig ang pinto ng opisina ni Enzo. At mula sa siwang na iyon, nasaksihan niya ang isang imahe na dudurog sa kanyang mundo. Nakatayo si Enzo, magulo ang buhok at bahagyang nakabukas ang 3 butones ng kanyang polo. At sa kanyang harapan, nakaupo sa ibabaw ng kanyang mesa ay si Katrina Sandoval. Ang matalik niyang kaibigan noon, ang unang pag-ibig ni Enzo. Nakapulupot ang mga braso nito sa leeg ng kanyang kasintahan. At ang ngiti sa mga labi nito ay puno ng tagumpay. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig ni Amara ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Itinulak niya ang pinto. Nagulat sina Enzo at Katrina. Mabilis na lumayo si Enzo. Inaayos ang kanyang damit na para bang may maitatago pa siya. Si Katrina naman, walang bakas ng pagkagulat o hiya sa mukha. Dahan-dahan lang itong bumaba mula sa mesa at tiningnan si Amara mula ulo hanggang paa na may pangaasar. Amara! Basag ni Enzo sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Enzo patungo kay Katrina. Sinusubukang intindihin ang panlolokong nagaganap sa kanyang harapan. Anong ibig sabihin nito, Enzo? Sa wakas ay tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Isn't it obvious, Amara? Sabat ni Katrina na may matamis, ngunit nakakalasong ng ngiti. Nagkabalikan na kami. Ang dapat sa simula pa lang ay sa amin. Bawat salita ni Katrina ay parang patalim na tumatarok sa puso ni Amara. Tumingin siya kay Enzo, naghahanap ng kahit anong pagsisinungaling, kahit anong pagtanggi.
Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay pagkakasala. Totoo ba, Enzo? Pakiusap ni Amara. Sabihin mong hindi totoo. Yumuko si Enzo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Patawad, Amara. Pero si Trina ang mahal ko. Noon pa man. Tapos na. Isang pangungusap lang at gumuho ang lahat. Ang 5 taon, ang mga pangarap, ang arko na kanyang pinanghahawakan. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Isang tawang walang saya, puno ng pait. 5 taon, Enzo. Ibinigay ko sa iyo ang 5 taon ng buhay ko. Ang hobby. Binuo natin to ng magkasama. Alam ko, mabilis na sagot ni Enzo. Tila desperadong ipakita na may halaga pa rin siya. Lumapit siya sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer at may kinuha mula roon. Isang checkbook. Mabilis siyang nagsulat dito. Amara, hindi ako kasing sama ng iniisip mo, sabi niya habang iniaabot ang isang pirasong papel. Ito, para sa'yo. Tiningnan ni Amara ang tseke. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang nangingilid na mga luha. 100 million pesos. 100,000. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay malamig na. Bayad, sagot ni Enzo. Ang kanyang mga salita ay walang emosyon. Bayad para sa 5 taon, para sa hobby, para makapagsimula ka ulit ng maayos. Iyon na yon. Ang huling sampal, ang pag-ibig nila, ang kanilang pinagsamahan, tinumbasan niya ng presyo. 100 milyong piso. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Itinaas niya ang kanyang tingin, sinalubong ang mga mata ni Enzo at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ngumiti siya. Isang ngiting mapakla. Salamat, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng yelo. Kinuha niya ang tseke mula sa nanginginig na kamay ni Enzo. Salamat sa bayad ba, Lorenzo? Ang paggamit niya sa buong pangalan nito ay nagpahiwatig ng katapusan. Tumalikod siya, hindi na muling tiningnan si Katrina. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay isang pagpapatunay sa sarili na hindi siya iiyak. Hindi sa harap nila. Pagdating niya sa reception, nakita niya ang cake. Happy 5th anniversary aking arko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tuluyang lumabas sa pinto ng hubby at sa buhay ni Lorenzo de Villa. Ang langit ay tila nakikidalamhati. Kasabay ng pagtapak niya sa labas ay ang pagbuhos ng malakas na ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad lang siya, hinahayaan ang bawat patak na hugasan ang sakit na nararamdaman. Pag-uwi niya sa bahay na sabay nilang pinundar, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha siya ng isang maleta at nagsimulang mag-impake. Tanging ang mga damit niya, ang mga libro niya, ang mga bagay na pag-aari niya bago pa man dumating si Enzo sa buhay niya. Iniwan niya ang lahat ng alaala, ang mga regalo, ang mga litrato, ang mga pangarap. Nang matapos, hila-hila niya ang maleta palabas ng pinto. Ngunit bago umalis, huminto siya sa gitna ng ulan at muling hinarap ang bahay. Ang tahanan na akala niya ay habang buhay na sa kanya. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Enzo, masayang magkayakap sa mismong lugar na yon noong unang araw nilang lumipat. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Hinawakan niya ang litrato sa magkabilang dulo at sa isang mabilis na galaw, pinunit ito sa gitna. Binitawan niya ang 2 piraso, pinanood itong bumagsak at lamunin ng agos ng tubig ulan sa kalsada. Tapos na tayo, Enzo. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag, ngunit desidido. Tapos na. At pagkatapos ay tumalikod na siya. Naglakad papalayo sa ilalim ng umiiyak na kalangitan. Dala ang isang maleta at isang tsekeng nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang presyo ng kanyang kalayaan. 1 buwan.
30 araw, 720 oras. Ganoon kabilis binago ni Amara Reyes ang kanyang mundo. Ang sakit na dulot ng kataksilan ni Enzo ay hindi pa ganap na humihilom. May mga gabi pa ring binibisita siya ng mga alaala, mga multo ng nakaraang pilit kumakatok sa kanyang puso. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, pinipili niyang bumangon, pinipili niyang lumaban. Ang 100 milyong piso ay hindi niya ginalaw. Nakadeposito yun sa bangko, isang malamig at tahimik na paalala ng presyo ng kanyang paglaya. Ginamit niya ang sarili niyang ipon, ang perang pinaghirapan niya bago pa man naging sila ni Enzo, para muling buhayin ang habi. Ngayong umaga, tinipon niya ang lahat ng kanyang staff, ang mga taong piniling manatili sa tabi niya, ang mga naniwala sa kanya sa kabila ng lahat. Tumayo siya sa kanilang harapan. Hindi na ang Amara na puno ng pangarap para sa isang lalaki, kundi ang Amara na may pangarap para sa kanilang lahat. Magandang umaga sa lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Alam kong marami ang nagbago sa nakalipas na buwan at gusto kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nanatili. Ang Habi ay hindi lamang isang restaurant. Ito ang ating tahanan. At gaya ng isang tahanan, kailangan nating itong alagaan. Ipinakita niya sa kanila ang mga bagong plano. Isang panibagong menu na nagbibigay pugay sa mga pamanang lutuin ng Pilipinas na may modernong dating. Isang bagong interior design na mas maliwanag at mas masigla. Ang Habi ay nangangahulugang weave sa Ingles. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. At iyon mismo ang gagawin na natin. Muli nating hahabihin ang kwento ng lugar na ito. Hindi na ito kwento ng 2 tao lamang. Simula ngayon, ito ay magiging kwento nating lahat. Kwento ng ating pagsisikap, ng ating pangarap, at ng ating pamilya. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Sa mga mata ng kanyang mga empleyado, nakita ni Amara ang respeto at pag-asa. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang nasa tama siyang landas. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik siya sa kanyang maliit na opisina. Hindi na ang malaking opisina sa itaas na dati kay Enzo. Habang abala sa pag-review ng mga financial report, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notifikasyon. Sa isang iglap ng kahinaan, binuksan niya ang kanyang social media app. At doon niya nakita isang larawan ni Enzo at Katrina magkayakap sa isang beach sa Palawan. Ang caption, "Finally, where I've always belonged." Opisyal na. Huminto sa paghinga si Amara. Isang pamilyar na kirot ang tumagos sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi niya pinahintulutan ang sarili na mag-aksaya ng luha. Sa halip, marahan niyang pinindot ang screen, nag-scroll pababa na parang walang nakita, at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Tapos na ang yugto ng pagluha. Panahon na para kumilos. Bigla, isang malakas na sigaw mula sa kusina ang bumasag sa katahimikan. Aray, napaso ako. Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumayo si Amara at tumakbo papunta sa kusina. Nakita niya si Paulo, isa sa mga batang cook na namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang braso. Isang malaking paso ang namumula sa balat nito. Anong nangyari? Tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ma'am, natalsikan po ng kumukulong mantika. Sagot ng sous chef. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na, utos ni Amara. Inalalayan niya si Paulo. Ako na ang magmamaneho. Ang pinakamalapit na paggamutan ay isang maliit na pribadong klinika, ilang kanto lang mula sa habi. Pagpasok nila, isang tahimik at malinis na lugar ang sumalubong sa kanila. Isang lalaking nakaputing coat ang agad na lumapit. Good afternoon. Anong maitutulong ko? Tanong ng doktor. Ang kanyang boses ay mahinahon at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Dok,
Napaso po ang staff ko. Mabilis na paliwanag ni Amara. Sige, dalhin niyo siya rito, sabi ng doktor. Iginagabay sila sa isang maliit na treatment room. Ako si Dr. Rafael Gomez. Rafa na lang. Maingat na ginamot ni Dr. Gomez ang paso ni Paulo. Bawat galaw niya ay tiyak at banayad. Habang ginagawa ito, kinakausap niya si Paulo para maibsan ang kaba nito. Taga saan ka, Paulo? Mukhang masarap ang niluluto ninyo doon sa habi. At nagmamadali ka yata masyado. Napangiti si Paulo sa kabila ng sakit. Opo, Doc. Lalo na po ngayon. Bago ang lahat sa amin. Naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kapanatagan habang pinapanood si Dr. Gomez. Mayroon sa presensya nito na nakakakalma. Nang matapos bendahan ang braso ni Paulo, bumaling ito sa kanya. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Maiiwasan natin ang impeksyon. Sabi ni Rafa, mukhang mahal na mahal mo ang mga empleyado mo. Tumango si Amara. Pamilya ko po sila. Ngumiti si Rafa. Isang ngiting tila umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nakakatuwang marinig yan. Bihira na ang mga boss na ganyan. Tiningnan niya si Amara at sa isang sandali, tila may nakita siyang higit pa sa isang may-ari ng restaurant. Tila nakita niya ang pagod sa likod ng determinasyon sa mga mata nito. Matapos mabayaran ang lahat at makuha ang reseta, inalalayan na ni Amara si Paulo palabas. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, tinawag siya ni Rafa. Miss Reyes, sabi niya. Lumingon si Amara. May kinuha si Rafa mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na puting card. Inabot niya ito kay Amara. Kung kailangan mo ng kausap, sabi niya, ang boses ay mahina at sinsero. O ng doktor, tawagan mo lang ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Rafa, walang paghuhusga, walang awa. Ang naroon lang ay isang malinis at dalisay na pag-unawa. Kinuha ni Amara ang business card. Ang pangalan ay nakasulat sa simpleng itim na tinta, Dr. Rafael Rafa Gomez. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang kislap ng init sa gitna ng malamig na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang alak sa kopita ni Lorenzo de Villa ay isang mamahaling French Bordeaux. Ngunit para sa kanya, ang lasa nito ay kasintabang ng tubig. Nasa harapan niya si Katrina Sandoval, ang babaeng ipinagpalit niya sa lahat. Nakangiti ito, kumikinang ang mga mata sa ilaw ng kandila at kinukwento ang mga plano nito para sa kanilang hinaharap. Ini-imagine ko, Enzo, sabi ni Katrina, habang dahan-dahang hinihimas ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na art gallery sa BGC, Sandoval and De Villa Arts. Ang ganda pakinggan, di ba? Pinilit ni Enzo na ngumiti. Oo naman, Trina. Maganda. Ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar, sa hobby. Sa imahe ni Amara na tumatalikod, hawak ang tsekeng nagkakahalaga ng 100 milyon. Isang buwan na ang nakalipas, pero ang imahe na yon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang sakit, ang galit, at higit sa lahat, ang biglaang katatagan sa mga mata nito. Alam mo, nakita ko online ang bagong menu ng hobby. Biglang sabi ni Katrina na para bang nabasa nito ang kanyang iniisip. Ang tono nito ay kaswal, ngunit may bahid ng panunukso. Mukhang pinaghirapan talaga ni Amara. Kumusta na kaya siya? Biglang nakaramdam ng inis si Enzo. Isang iritasyon na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Hindi ko alam, Trina. At pwede ba? Huwag na natin siyang pag-usapan. Gabi natin to. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Katrina. Isang mabilis na kislap ng inis bago ito napalitan muli ng isang matamis ng ngiti. Sorry, mahal. Nag-aalala lang naman ako para sa kanya. Kawawa naman kasi. Ang salitang kawawa ay tumatak sa isip ni Enzo. Iyon ba si Amara? Kawawa? Parang hindi. Pag-uwi nila sa condo unit na tinutuluyan ni Katrina, hindi sa bahay na dati nilang tinitirhan ni Amara,
Ipinagpatuloy ni Enzo ang pagkukunwari. Ngunit nang makatulog na si Katrina, hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang kanyang laptop at pumunta sa balkonahe. Sa dilim, tanging ang liwanag mula sa screen ang nag-iilaw sa kanyang mukha. Binuksan niya ang Facebook page ng hubby. Sumalubong sa kanya ang mga bagong litrato. Ang restaurant ay masigla, puno ng mga taong masayang kumakain. Ang mga staff na dati niyang kasama ay nakangiti sa mga group picture kasama si Amara. At si Amara, may kakaiba sa kanya. Mas payat siya ng kaunti, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata na matagal na niyang hindi nakikita. Isang liwanag ng determinasyon. Nag-scroll siya pababa. Binabasa ang mga komento. Best Filipino fusion ever! Amazing service! Congratulations, Miss Amara Reyes! You are an inspiration. Isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng panghihinayang. Dapat ay kasama siya sa mga litratong yon. Dapat ay siya ang tumatanggap ng mga papuring iyon. Ngunit pinili niyang umalis. Ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para sa isang nakaraang hindi na niya lubusang makilala. Isinara niya ang laptop at napabuntong hininga. Mali ba ang kanyang naging desisyon? Pilit niyang iwinaksi ang tanong na yon sa kanyang isipan. Kinabukasan, napansin niyang abala si Katrina sa telepono nito. Nakakunot ang noo at may kakaibang ngisi sa mga labi habang mabilis na nagtatype. Anong ginagawa mo? Tanong ni Enzo. Wala. Nagbabasa lang ng mga balita. Mabilis na sagot ni Katrina. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Ngunit may naramdaman si Enzo na hindi tama. Hindi niya ito pinansin. Pumasok sa banyo para maligo. Paglabas niya, wala na si Katrina sa sala. Nang buksan niyang muli ang page ng hubby, dahil sa di maipaliwanag na dahilan, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng mga positibong komento kahapon, may mga bago nang nakasulat. Mula sa isang account na nagngangalang Michelle David. Worst experience, may nakita akong ipis malapit sa kusina nila. Kadiri. Mula sa isang Angelo Cruz. Overpriced at ang tagal ng service, ang sinerve sa aming kare-kare. Malamig pa. Never again. Sunod-sunod. Puro mga bagong gawang account. Lahat ay nagpo-post ng mga negatibong review na halos magkakasunod ang oras. Ang rating ng hubby na dating perfect 5 stars ay biglang bumagsak sa 3.5. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kinalaman dito si Katrina. Hapon na nang makita niya ang epekto, nagpost ang ilang food bloggers tungkol sa biglaang pagbaba ng kalidad ng hubby. Kumalat ang mga peking review. Naramdaman ni Enzo ang pag-aalala. Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng restaurant na minsan niyang itinuring na buhay niya? At habang iniisip niya iyon, isang notifikasyon ang lumabas sa kanyang telepono. Amara Reyes is live now. Isang mensahe mula sa puso ng hubby. Mabilis niyang pinindot ito. Lumabas sa screen ang mukha ni Amara. Nakatayo siya sa gitna ng kusina ng hubby, napapaligiran ng kanyang mga chef. Kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ng galit o pagkatakot. Magandang hapon po sa lahat. Simula niya, ang boses ay matatag. Nakita po namin ang ilang mga komento online tungkol sa inyong mga naging karanasan sa aming restaurant. Nais po naming siguruhin sa inyo na bawat puna ay aming sineseryoso. Nagpatuloy siya. Ipinapaliwanag ang kanilang mataas na pamantayan sa kalinisan at kalidad. Ngunit hindi siya tumigil doon. Subalit, mas naniniwala po kami sa gawa kaysa sa salita. Sabi ni Amara, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya naman, bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta at para patunayan sa inyo ang aming dedikasyon, inaanyayahan ko po kayong lahat sa aming Taste of Trust weekend. Mula Biyernes hanggang Linggo, lahat ng aming main courses ay 50% off. Halina po kayo at tikman ninyo mismo ang katotohanan. Isang henyo
Ginawa niyang pagkakataon ang krisis. Habang pinapanood ni Enzo ang live video na puno ng paghanga sa katatagan ni Amara, pumasok si Katrina sa silid. Nakikita nito ang pinapanood niya. Anong ginagawa niya? Nanginginig na tanong ni Katrina. Ang mukha ay hindi maipinta. Hindi sumagot si Enzo. Itinuon niya ang kanyang pansin sa screen kung saan libo-libo na ang views at daan-daang komento ng suporta ang bumubuhos para kay Amara. Nang matapos ang video, tiningnan ni Enzo si Katrina. Ang matamis na ngiti nito ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang mukha na puno ng purong galit at inggit. Ang plano nito ay hindi lang pumalpak. Ito pa ang naging dahilan para mas lalong sumikat si Amara. At sa sandaling iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Enzo. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang Trinang minahal niya noon. Isa na itong anino na kayang gawin ang lahat para lang makuha ang gusto nito. Ang Taste of Trust Weekend ay isang dambuhalang tagumpay. Dinagsa ng mga tao ang habi. Hindi lang dahil sa diskwento, kundi dahil sa kagustuhang suportahan si Amara. Mula sa isang krisis na gawa-gawa, isinilang ang isang komunidad. Ang kanyang kwento ng katatagan ay naging inspirasyon at ang habi ay naging simbolo ng muling pagbangon. At sa gitna ng tagumpay na yon, may isang mukha na naging pamilyar. Si Dr. Rafael Gomez. Dumating siya noong unang araw ng promo at bumalik kinabukasan. At sa susunod pa, hindi nagtagal, naging isa siya sa mga pinaka-regular na customer ng hobby. May mga gabing kapag paubos na ang mga customer at naghahanda na ang staff para sa pagsasara, mananatili si Rafa sa kanyang paboritong mesa sa sulok. Mag-o-order ng kape at hihintayin si Amara na matapos sa kanyang mga gawain. Hindi ka pa ba napapagod sa pagkain dito, Doc? Biro ni Amara isang gabi habang naupo sa tapat niyang silya, dala ang sarili niyang tasa ng tsa. Ngumiti si Rafa. Ang totoo, hindi lang pagkain ang binabalik-balikan ko dito. Tumingin ito sa paligid, sa mga empleyadong masayang nagliligpit. Ang lugar na to, may buhay, may puso, at ikaw ang puso nito. Sa mga simpleng salitang yon, nakaramdam si Amara ng init. Isang init na matagal nang hindi nararamdaman ng kanyang puso. Sa mga sumunod na gabi, ang kanilang mga simpleng kamustahan ay naging mas malalim na usapan. Naging kanlungan niya ang mga gabing iyon, isang payapang sandali pagkatapos ng maghapong puno ng stress. Sa kanya nakita ni Amara ang isang taong nakikinig ng walang paghuhusga. Isang gabi, habang pinag-uusapan nila ang mga pangarap, hindi napigilan ni Amara na maging sarkastiko. Pangarap? Naniwala ako dyan dati. Pero natutunan ko na masakit pala kapag ang pangarap mo ay nakasabit sa ibang tao. Tinitigan siya ni Rafa. May lungkot sa mga mata nito na tila sumasalamin sa sarili niyang sakit. Alam ko ang pakiramdam na yan, mahinang sabi nito. Paano? Tanong ni Amara. Huminga ng malalim si Rafa, tila may hinuhugot na lakas mula sa malayo. Mayroon din akong hobby noon, simula niya. Pero hindi isang restaurant, isang maliit na klinika sa probinsya. Pangarap namin ng fiancé ko noon. Ang pangalan pa nga niya ay inilagay ko sa signboard. Huminto siya sandali at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang siwang sa kanyang kalmadong panlabas. Pero isang araw, umuwi ako at wala na siya. Sumama siya sa business partner ko, sa matalik kong kaibigan. Dinala nila ang lahat ng pera na pinag-ipunan namin para sa klinika. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Amara. Ang sakit, ang pagtataksil. Iba ang kwento, pero iisa lang ang sugat. Iyon ang dahilan kung bakit ako napadpad dito sa Maynila. Pagpapatuloy ni Rafa, pilit nang ngumingiti. Para magsimulang muli, para bumuo ng isang bagay na sa akin lang, isang bagay na hindi kayang kunin ng kahit sino.
Sa sandaling iyon, ang tulay sa pagitan nila ay hindi nagawa sa mga simpleng salita o magandang pakikitungo. Ito ay isang tulay na gawa sa tiwala, isang tiwalang isinilang mula sa parehong karanasan ng pagkadurog at muling pagbuo. Dahan-dahang inilahad ni Amara ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ng kamay ni Rafa. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga mata, nagkaintindihan sila. Ngunit habang ang isang tulay ay nabubuo, may isa namang sinusubukang sirain sa likod ng kanyang mga kaalaman. Napansin ni Amara ang kakaibang ikinikilos ni Chef Joseph, ang kanyang head chef. Ang dati masayahin at maingay na chef ay naging tahimik at mailap. Palagi itong nakatingin sa telepono at tila may malalim na iniisip. "Chef, okay ka lang ba?" Tanong niya isang araw. "Oo naman, ma'am." Mabilis na sagot nito, umiiwas ng tingin. "Pagod lang siguro." Hindi siya kumbinsido, pero hinayaan na lang muna niya. Marahil ay may problema lang ito sa pamilya. Samantala, sunod-sunod ang pagtawag sa kanya ni Enzo. Hindi niya ito sinasagot. Para saan pa? Ano man ang sasabihin nito, hindi na niya kailangang marinig. Hinarang niya ang numero nito, naglagay ng isang pader na hindi na nito muling masisira. Isang linggo na lang bago ang prestihiyosong Makati Food Festival, isa sa pinakamalaking event sa industriya kung saan isa ang habi sa mga pangunahing kalahok. Ito na ang pagkakataon ni Amara para tuluyang ipakilala ang bagong habi sa mas malawak na entablado. Puno siya ng pag-asa at pananabik. Isang umaga, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga event organizer, pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay balisa. "Ma'am Amara," bulong nito. "May iniwan po si Chef Joseph sa reception para daw po sa inyo." Nagpaalam sandali si Amara at kinuha ang puting sobre. Nang buksan niya ito, isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nasa loob nito ang isang maikling, formal na sulat. "Dear Ms. Reyes, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as head chef at Habi, effective immediately. Thank you for the opportunity. Sincerely, Joseph Cruz." Bumagsak ang kanyang mga balikat. Epektibo agad? Isang linggo bago ang food festival? Imposible. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Chef Joseph, ngunit hindi na ito makontak. Nagtanong siya sa mga ibang staff. Walang sino man ang may alam kung nasaan ito. Naglaho itong parang bula. Nakatayo si Amara sa gitna ng kanyang opisina. Hawak ang sulat ng pagbibitiw. Ang lahat ng kanilang pinaghandaan, ang lahat ng kanilang pinaghirapan para sa festival, ay nakasalalay sa isang head chef na bigla na lang nawala. Napaupo siya sa kanyang silya, tinitingnan ang puting papel na parang isang hatol. Hindi ito simpleng pag-alis. Ito ay isang sabotahe. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kaduming laro. Ang tulay ng tiwala na kanyang itinayo, kasama ang kanyang team, ay biglang gumuho sa isang mahalagang bahagi nito. At naiwan siyang nakatayo sa bingit ng isang krisis na mas malaki pa kaysa sa mga peking review online. Ang sulat ng pagbibitiw ni Chef Joseph ay parang isang granada na sumabog sa gitna ng kanilang mga plano. Sa isang iglap, ang pananabik para sa food festival ay napalitan ng purong sindak. Ang mga staff ay nagtinginan, ang pag-asa sa kanilang mga mukha ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang kaguluhan, huminga ng malalim si Amara. Pinakalma niya ang nanginginig na mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga natitirang tauhan, ang kanilang sous chef, ang mga batang cook na puno ng pangarap, ang buong team na nanatili sa tabi niya. Hindi niya sila pwedeng biguin. Hindi niya pwedeng biguin ang sarili niya. "Hindi tayo aatras," sabi ni Amara sa kanilang lahat. Ang boses ay pagod, ngunit matatag
na parang bakal. Ako mismo ang papasok sa kusina. Kung kailangang hindi tayo matulog sa susunod na 7 araw, hindi tayo matutulog. Pero itatawid natin to, magkasama. At yun na nga ang nangyari. Ang sumunod na linggo ay naging isang malabo at nakakapagod na pagkakasunod-sunod ng mga araw at gabi. Si Amara, na dating namamahala lang sa operasyon, ay muling isinuot ang kanyang lumang chef's uniform. Siya ang unang dumarating sa habi bago pa sumikat ang araw at ang huling umaalis sa kalaliman ng gabi. Ang buong kusina ay naging isang larangan ng digmaan. Ang tunog ng mga kutsilyong tumatama sa chopping board, ang langit-ngit ng mga kawali, ang sigawan ng mga order, lahat ay naging musika ng kanilang determinasyon. Walang nagreklamo, walang sumuko. Ang pag-alis ni Chef Joseph, sa halip na wasakin sila, ay mas lalo pa silang pinagbuklod. Sa ikatlong gabi ng kanilang walang tulugang paghahanda, halos bumigay na ang katawan ni Amara. Habang naghihiwa ng sibuyas, bigla na lang siyang napahinto, napapikit, at napasandal sa pader. Ang pagod ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. "Break muna, ma'am," sabi ng kanyang sous chef. "Kami na po muna rito." Tumangulang siya at lumabas para magpahangin. Sa labas ng restaurant, sa katahimikan ng gabi, doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Napaupo siya sa isang bench at hindi na napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mahirap maging matatag palagi. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita niya si Rafa, may dalang 2 paper cup ng kape at isang paper bag na amoy bagong lutong pandesal. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Rafa na kailangan niya ng kasama sa mga sandaling iyon. Pero nagpapasalamat siya. Inabot nito ang isang tasa sa kanya. "Salamat," sabi ni Amara. Ang boses ay paos. Naupo si Rafa sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Walang tanong. Walang payo. Tanging isang tahimik na presensya na nagsasabing, "Nandito lang ako." At iyon lang ang kailangan ni Amara. Sa gitna ng unos, si Rafa ang kanyang naging kalmadong daungan. Sa isang marangyang kondo sa kabilang panig ng syudad, hindi rin mapakali si Enzo. Ang balita tungkol sa biglaang pag-alis ng head chef ng habi ay mabilis na kumalat sa kanilang maliliit na bilog. At alam niya, sigurado siya, hinarap niya si Katrina na abala sa pagpipinta sa isang canvas. "May kinalaman ka ba sa pag-alis ni Chef Joseph?" Diretsahang tanong niya. Huminto sa pagpipinta si Katrina at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay nagpapanggap na nasasaktan. "Ano? Pinagbibintangan mo ba ako, Enzo? Bakit ko naman gagawin yon? Dahil alam kong galit ka pa rin. Dahil hindi mo matanggap na nagtatagumpay si Amara nang wala ako. Nang wala tayo." Sigaw ni Enzo. Ang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Tumayo si Katrina, lumapit sa kanya, at hinaplos ang kanyang pisngi. "Mahal, bakit mo ba iniisip yan? Hindi ba't dapat masaya tayo? Tayo na ang magkasama. Hayaan mo na si Amara. Problema na niya yan." Ang bawat salita ay malambing, ngunit para kay Enzo, ang mga ito ay tunog ng isang ahas. Pilit niyang iwinaksi ang kamay nito. "Hindi, Trina. Mali ito. Ang habi ay, bahagi pa rin yon ng buhay ko." Isang malamig na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Katrina. "Talaga? O baka naman si Amara ang hindi mo pa rin makalimutan?" Natigilan si Enzo. Hindi siya makasagot. Tumalikod si Katrina. Ang boses ay puno ng pait. "Kung ganyan ka pa rin mag-isip, baka dapat pag-isipan natin kung para saan pa itong lahat." Ang banta ay malinaw, ngunit sa halip na matakot, mas lalong lumakas ang kutob ni Enzo. Kailangan niyang balaan si Amara. Kailangan niyang gumawa ng tama. Kahit isang beses lang, kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Amara. Ang numerong kabisado niya pa rin. Ngunit pagkatapos ng isang ring,
Isang malamig na boses mula sa automated system ang sumagot. "The number you have dialed is currently busy." Sinubukan niya ulit at ulit. Pareho pa rin. Hanggang sa napagtanto niya, hindi busy ang linya. Na-block na siya. Pinutol na ni Amara ang huling koneksyon na mayroon sila. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Huli na ba ang lahat? Huli na ba siya para itama ang mga pagkakamali niya? Dumating ang araw ng Makati Food Festival. Ang booth ng Habi ay nakatayo ng may pagmamalaki sa gitna ng mga naglalakihang pangalan sa industriya. Sa likod ng mga naglalakihang palayok at nagbabagang kalan, si Amara, kasama ang kanyang tapat na team, ay kumikilos na parang isang mahusay na orkestra. Ang kanilang signature dish, isang modernong version ng sinigang na baka sa pakwan, ay naging isang instant hit. Ang mga tao ay pumipila ng mahaba, sabik na matikman ang pagkaing pinag-uusapan ng lahat. Ang tagumpay ay mas matamis dahil pinaghirapan nila ito ng husto. Nang magtatapos na ang araw, halos ubos na ang kanilang paninda. Napuno ng tawanan at pagbati ang kanilang booth. Lumapit si Rafa, may dalang 2 bote ng malamig na tubig. "Congratulations, Chef Amara," sabi niya. Isang malawak na ngiti ng paghanga ang nasa kanyang mga labi. "Salamat, Doc," sagot ni Amara. Ang kanyang pagod ay napalitan ng purong kaligayahan. Salamat sa pagiging andyan. Habang nagdiriwang sila, kasama ng kanyang team, naghahanda para sa isang maliit na salo-salo. Isang grupo ng mga taong nakauniporme ang biglang lumapit sa kanilang booth. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. "Sino po sa inyo si Miss Amara Reyes?" tanong ng isa, na tila pinuno ng grupo. "Ako po," sagot ni Amara. Biglang kinabahan. May inilabas na folder ang lalaki. "Kami po ay mula sa City Health Department," sabi nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. "May natanggap po kaming isang anonymous tip, isang reklamo ng food poisoning mula sa isang customer na kumain dito sa booth ninyo kaninang umaga. Kailangan po naming isara pansamantala ang inyong operasyon para sa isang agarang investigasyon." Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Food poisoning? Imposible. Bawat sangkap, bawat proseso, siniguro nilang lahat ay malinis at ligtas. Ang tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang matamis na lasa ng tagumpay ay biglang naging mapait na lason sa kanyang bibig. Nakatayo si Amara, hindi makagalaw, habang idinidikit ng mga health inspector ang isang malaking papel sa harapan ng kanyang booth. "Closed pending investigation." Ang demonyong gumugulo sa kanya ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang atake ay mas nakamamatay. Ang biyahe pabalik sa Habi mula sa food festival ay ang pinakatahimik at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Amara. Ang van na dati puno ng tawanan at kantahan ay nababalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang bawat isa ay abala sa pagproseso ng nangyari. Mula sa tuktok ng tagumpay, bumagsak sila sa pinakamalalim na hukay sa loob lamang ng ilang minuto. Pagdating sa restaurant, ang dating masiglang aura nito ay tila naglaho. Pinasalamatan ni Amara ang kanyang team. Pinilit ngumiti at sinabing magpahinga na sila. Ngunit nang mag-alisan na sila, isa-isa, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng madilim at tahimik na kainan. Doon, sa wakas, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, at ang mga hikbing kanina pa niya pinipigilan ay humagulhol na parang isang nasirang dam. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng sakripisyo, mawawala na lang ba na parang bula dahil sa isang kasinungalingan? Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay mas masakit pa kaysa sa sakit ng pagtataksil na una niyang naramdaman. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Rafa,
Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hindi ito umalis. Nanatili ito sa tabi niya. Amara, mahinang sabi nito, hindi ka nag-iisa. Pero Rafa, paano? Basag na tanong ni Amara. Sinira na nila ako. Ang pangalan ko, ang pangalan ng hobby. Wasak na. Umiling si Rafa at umupo sa sahig sa tabi niya. Hindi pa tapos ang laban. Pwedeng pansamantalang nakasara ang pinto, pero hindi ibig sabihin noon ay wala ng bintanang pwedeng buksan. Kinabukasan, ang bangungot ay naging mas malala. Ang balita tungkol sa insidente ng food poisoning ay kumalat na parang apoy. Ang pangalan ng habi at ni Amara Reyes ay nasa bawat food blog, sa bawat social media post. Ang mga salitang pabaya, iresponsable, at mapanganib ay paulit-ulit na ibinabato sa kanya. Ang mga taong dating humahanga sa kanya ay siya na ngayong binabato ng putik. Nakatanggap siya ng isang opisyal na sulat mula sa City Health Department. Pansamantalang sinuspinde ang kanyang business permit. Ang hobby ay nilak at sinelyuhan, bawal buksan. Hanggat hindi natatapos ang investigasyon, ang bawat selyo sa pinto ay parang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Nagkulong si Amara sa kanyang maliit na apartment. Ayaw niyang makita ang sinuman. Ayaw niyang sagutin ang mga tawag. Ang tanging kasama niya ay ang kadiliman at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isip, bakit? Sa ikatlong araw ng kanyang pag-iisa, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi niya ito pinansin. Ngunit ang katok ay naging mas malakas at mapilit. Sa wakas, padabog siyang tumayo para buksan ito at paalisin kung sino man iyon. Ngunit sa kanyang pagkabigla, si Rafa ang nasa labas. May dalang mga paper bag na puno ng pagkain at isang malaking folder. Hindi ka pwedeng magkulong dito at maghintay na lang na gumuho ang mundo mo. Seryosong sabi nito. Pumasok ito sa loob kahit hindi niya pinapapasok. Tumayo ka dyan, Amara. Lalaban tayo. Anong laban, Rafa? Wala na. Talo na ako. Sagot ni Amara. Ang boses ay walang buhay. Hindi pa. Giit ni Rafa. Ibinaba nito ang mga dala sa mesa at inilabas ang mga laman ng folder. Tingnan mo to. Ipinakita nito sa kanya ang isang kopya ng medical report ng nagrereklamong biktima ng food poisoning. Bilang isang doktor, nakakuha si Rafa ng access dito sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Basahin mo, sabi ni Rafa. Ano ang napapansin mo? Tiningnan ni Amara ang mga papel, ngunit ang kanyang isip ay masyadong magulo para intindihin ang mga medical term. Tingnan mo ang oras ng sinasabing pagkain niya sa booth ninyo. 8 a.m. daw. At ang oras ng pagpapa-admit niya sa ospital, 9 p.m., 13 oras. Amara, ang sintomas ng common food poisoning mula sa bakterya ay karaniwang lumalabas sa loob ng 2 hanggang 6 na oras. Masyadong matagal ang 13 oras. Paliwanag ni Rafa, ang kanyang mga mata ay matalas. At ito pa, dagdag niya, itinuturo ang isa pang bahagi ng report. Ang resulta ng kanyang blood test ay nagpapakita ng mataas na level ng laxatives. Hindi bakterya, laxatives. Isang bagay na sadyang ininom para magdulot ng sintomas na katulad ng sa food poisoning. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara. Ang ulap sa kanyang isipan ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang nakakagimbal na realisasyon. Ibig sabihin, setup ito. Mula't umpisa, planado ang lahat. Pagtatapos ni Rafa, isang bagong uri ng enerhiya ang dumaloy sa mga ugat ni Amara. Hindi na ito ang pagod na dulot ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang nag-aalab na apoy ng galit. Niloko siya. Sinabotahe at hindi siya papayag na sila ang manalo. Kailangan nating malaman kung sino ang taong to, sabi ni Amara. Ang boses ay mayroon ng muling determinasyon. Kailangan nating hanapin ang nagreklamo.
Naunahan na kita, sabi ni Rafa, at may kinuha siyang isa pang papel mula sa folder. Isang printout ng isang social media profile. Ang pangalan sa profile ay Cynthia Salcedo. Isang babaeng nasa mid-30s. Tinitigan ni Amara ang larawan nito. Mayroong pamilyar sa mukha, ngunit hindi niya ito matukoy. Nag-scroll pababa si Rafa sa listahan ng mga kaibigan nito. At doon, sa gitna ng daan-daang pangalan, isang pangalan ang tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Katrina Sandoval. Hindi lang sila magkaibigan sa social media. May mga lumang larawan. Mga larawan nila ni Cynthia na magkasama sa isang probinsya noong mga panahong hindi pa bumabalik si Katrina sa buhay nila. Si Cynthia. Bulong ni Amara habang ang isang malayong alaala ay biglang luminaw. Pinsan siya ni Katrina mula sa Batangas. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag na sa lugar. Ang lahat ng ito, ang mga peking review, ang pag-alis ni Chef Joseph, at ngayon, ang peking food poisoning. Lahat ay konektado. Lahat ay nagmula sa iisang makamandag na ahas. Tumayo si Amara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang apoy sa kanyang mga mata ay mas maliwanag at mas mapanganib kaysa dati. Hindi na ako iiyak, sabi niya. Ang boses ay malamig at matalas na parang isang patalim. Panahon na para sila naman ang matakot. Ang pagkatuklas sa koneksyon ni Cynthia Salcedo kay Katrina ay parang isang sulo na nagbigay liwanag sa madilim na landas na tinatahak ni Amara. Sa tulong ni Rafa, kumuha sila ng isang mahusay na abogado, isang matapang na babaeng nagngangalang Attorney Lorna Guevara, na kilala sa paghawak ng mga kasong tila imposible. Sa opisina ng abogada, inilatag nilang lahat ang mga ebidensya. Ang kahina-hinalang medical report, ang mga screenshot ng social media profile ni Cynthia, at ang testimonya ng ilang staff tungkol sa mga naunang insidente. Malakas ang kaso natin para patunayang may sabotahe, sabi ni Attorney Guevara. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Pero para tuluyang mabaliktad ang sitwasyon at maklear ang pangalan mo, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya laban kay Katrina. At para naman sa mga legal fees at posibleng danyo sa iyong negosyo habang nakasara ito, kailangan natin ng malaking pondo. Pondo. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Ang lahat ng kanyang ipon ay naibuhos na niya sa muling pagbangon ng hobby. Ang tanging natitira sa kanya ay ang 100 milyong pi. Ang pera ni Enzo, ang pera ng kataksilan. Sa buong panahong iyon, hindi niya ito ginalaw. Para sa kanya, iyon ay maruming pera, isang simbolo ng kanyang kabiguan. Ngunit ngayon, wala siyang pagpipilian. Ito na lang ang natitirang sandata niya para ipaglaban ang sarili. Pag-uwi ni Amara sa kanyang apartment, ang pakiramdam niya ay mabigat. Kailangan niyang harapin ang nakaraan para maisalba ang kanyang kinabukasan. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang lumang metal box. Ang kahon na yon ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang dokumento at alaala nila ni Enzo, mga bagay na hindi niya nagawang itapon, ngunit hindi rin kayang tingnan. Binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at natuyong pabango ay sumalubong sa kanya. Nasa ibabaw ang mga lumang love letter, mga tiket ng sine, mga resibo mula sa kanilang mga unang date. Mabilis niyang isinantabi ang mga yon. Ang puso ay bahagyang kumikirot. Sa ilalim ng mga alaala, naroon ang mga folder ng mga dokumento, titulo ng sasakyan, mga insurance policy, at isang folder na may label na Dream Fund. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ang kanilang sikretong investment account, isang mutual fund na sabay nilang sinimulan para sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Isang bahay sa probinsya, pag-aaral ng magiging anak nila, isang maagang pagre-retiro. Pareho silang naguhulog dito buwan-buwan. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay,
Inakala niyang isinara na ito ni Enzo at hinati ang pera. Iyon ang sinabi nito sa kanya. Kinuha niya ang pinakahuling bank statement na naitago niya sa folder. Ang petsa ay 2 buwan bago ang kanilang paghihiwalay. Nakasaad doon ang kabuuang halaga ng kanilang pondo. Napagdesisyonan niyang tawagan ng bangko. Kailangan niyang malaman kung paano i-liquidate ang kanyang parte kung meron pa mang natira. Ibinigay niya ang account number at ang kanyang mga personal na detalye sa bank representative sa kabilang linya. Yes, Ma'am Reyes. I can see the account here. It was closed last month, sabi ng babae. Opo, alam ko po, sagot ni Amara. Gusto ko lang po sanang humingi ng kopya ng huling statement at ng transaction history bago ito isinara, para lang po sa records ko. Certainly, ma'am. I'm sending it to your registered email address right now. Ilang sandali lang, tumunog ang kanyang laptop. Isang bagong email, binuksan niya ito at i-download ang kalakip na PDF file. Habang naglo-load ang dokumento, bumalik ang lahat ng sakit. Ang bawat sentimo sa pondong yon ay may katumbas na pangarap na ngayon ay abo na lang. Nang sa wakas ay bumukas ang file, sinimulan niyang basahin ang transaction history. Tiningnan niya ang petsa ng pagsasara ng account. Naroon ito, malinaw na malinaw. At sa ilalim nito, ang huling transaksyon, isang withdrawal. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa numerong nakasulat. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil sa pag-ikot. Withdrawal amount, from 100,000 na 1,000 ang eksaktong halaga. Ngunit hindi iyon ang nagpadurog sa kanyang mundo. Ito ay ang 2 iba pang detalye sa parehong linya. Date of transaction, October 26, ang araw ng kanilang anibersaryo. Ang araw na nahuli niya, sina Enzo at Katrina. Ang araw na ibinigay sa kanya ni Enzo ang tseke. Authorized by Lorenzo de Villa. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi. Ang katotohanan ay nakasulat sa itim at puti. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang 100 milyong pisong ibinigay sa kanya ni Enzo. Hindi iyon pera ni Enzo. Iyon ay pera nila. Iyon ay pera niya. Ginamit ni Enzo ang kanilang dream fund, ang pondo para sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang mga pangarap, para bayaran siya at palayasin sa buhay nito. Ang kabayaran na ibinigay nito ay hindi isang gawa ng pagsisisi. Ito ay isang gawa ng pinakamataas na antas ng panloloko, isang pagnanakaw. Ang pakiramdam ay hindi lang sakit. Ito ay isang uri ng pagkasuklam na gumapang sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Ang pagtataksil na una niyang naramdaman ay isang maliit na sugat lamang kumpara sa malalim at nakamamatay na saksak na ito. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay hindi lang sinira ang kanilang nakaraan. Ninakaw din nito ang kanilang pinapangarap na kinabukasan para ipambayad sa sarili nitong kasalanan. Ang mga alaala sa metal box ay wala ng halaga. Ang mga dokumento ay naging abo sa kanyang mga kamay. Ang natira na lang ay ang resibo ng kataksilan. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi na importante ang pag-block. Hinanap niya ang pangalan ni Enzo sa kanyang mga contact. I-denial niya ito. Sa pagkakataong ito, nag-ring. Nang sagutin nito sa kabilang linya, Amara, tumawag ka. Hindi na niya ito pinatapos. Isang malamig at walang emosyong boses ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Enzo, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Bawat salita ay may bigat na parang yelo. Tungkol sa 100 milyon na pera ko. Tungkol sa 100 milyon na pera ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Enzo na parang isang truck. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa isang iglap, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagkukunwari ay gumuho. Alam na niya.
Saan? Saan tayo mag-uusap? Hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Bukas, 10 a.m. Sa opisina ni Attorney Lorna Guevara sa Makati. Sagot ni Amara. Ang boses ay walang anumang emosyon na mas lalong nakakatakot. Dalhin mo ang abogado mo kung gusto mo. Pagkatapos nito, hindi mo na ako muling makakausap. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Hindi nakatulog si Enzo ng gabing iyon. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging isang hukom na humahatol sa kanya. Ang bawat pag-ikot niya sa kama ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang kasalanan. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Katrina, walang kamalay-malay sa bombang malapit nang sumabog. At sa pagtingin niya rito, wala na siyang naramdamang pagmamahal o pagnanasa. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kinabukasan dumating siyang mag-isa sa opisina ng batas. Ang lugar ay moderno at malamig. Sumasalamin sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Naroon na si Amara. Nakaupo ng tuwid sa tapat ng isang matapang na abogada. Ang Amara sa harapan niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na iniwan niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng ito ay matalas, mapanganib, at ang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Umupo ka, Mr. De Villa, sabi ni Atty. Guevara. Ang boses ay formal. Naupo si Enzo. Ang pakiramdam ay para siyang isang kriminal na nasa gitna ng interogasyon. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Simula ni Amara. Ang tingin ay diretso sa kanyang mga mata. Hindi kumukurap. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ito ang bank statement ng Dream Fund Investment Account na nakapangalan sa ating dalawa. Binuksan niya ito at itinulak sa gitna ng mesa para makita ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa huling transaksyon. 100 milyong piso. Iwinidraw mo nang walang pahintulot ko sa mismong araw na pinalayas mo ako sa buhay mo. At pagkatapos ay ibinigay mo sa akin na para bang sarili mong pera. Sabi ni Amara, bawat salita ay parang isang matulis na bubog. Hindi lang yon pagtataksil, Enzo. Ang tawag dyan sa batas, qualified theft, estafa. At may kulong na katapat yan. Ang bawat salitang theft at kulong ay tumama kay Enzo na parang mga suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Amara, patawarin mo ako. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses ay basag at desperado. Hindi ko sinasadya. Naguluhan lang ako. Isang tawa, isang mapakla at walang kagalakang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Naguluhan? Enzo, plinano mo ito. Inisip mo na dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa panloloko ninyo ni Katrina, hindi ko na mapapansin pa ang isang ito. Inakala mo na tanga ako. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay tila napuno sa buong silid. Pero nagkamali ka o. Ang sakit na ibinigay mo sa akin, iyon ang gumising sa akin. At ngayon, sisingilin kita sa lahat ng utang mo. Handa na ang kaso namin, Mr. De Villa. Sabat ni Atty. Guevara. May dalawa kang pagpipilian. Una, harapin kami sa korte kung saan sisirain namin hindi lang ang reputasyon mo, kundi pati na rin ang reputasyon ng pamilya mo. O pangalawa, huminto ito sandali para sa dramatibong epekto. Ibalik mo ang 100 milyon, kasama ang interes. Bayaran mo ang lahat ng danyos na idinulot ng mga paninira ninyo sa hobby at mag-issue ka ng isang pampublikong paghingi ng tawad. At bilang kapalit, hindi ka namin ipakukulong. Sira ang reputasyon, ang pangalan ng kanyang pamilya. Kriminal na kaso. Ang lahat ng ito ay umikot sa isip ni Enzo. Wala siyang laban. Wala siyang lusot. Gagawin ko, halos pabulong niyang sabi. Ang ulo ay nakayuko sa kahihiyan. Gagawin ko lahat.
Magaling, sabi ni Amara. May 1 linggo ka para ayusin ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod na ito, handa nang umalis. Ngunit bago ito makalabas, lumingon ito sa huling pagkakataon. At nga pala Enzo, alam ko na ang lahat. Alam ko na si Katrina at ang pinsan niya ang nasa likod ng food poisoning. Isasama namin yan sa kasa kung hindi ka susunod sa usapan. Sabihin mo sa kanya, tapos na ang laro niya. Paglabas ni Amara sa gusali, ang bigat na kanina pa niya pasan ay tila nabawasan. Ang hangin ay masariwa. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Hindi ito tagumpay na nagdulot ng saya, kundi isang tagumpay na nagdulot ng kapayapaan. Sa wakas, naisara na niya ang pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono, isang numero na hindi niya kilala. Dahil sa magandang pakiramdam, sinagot niya ito. Hello? Ma'am Amara Reyes? Isang nagpapanik na boses ang sumagot. Ako po ito, si Mang Tonyo, yung security guard sa building ng Habi. Mang Tonyo, bakit po? Anong nangyayari? Tanong ni Amara biglang kinabahan. Ma'am, yung restaurant niyo po umuusok, masusunog po ata. Ang mundo ni Amara ay muling huminto. Hindi pwede. Habang tumatakbo si Amara pabalik sa kanyang sasakyan, sa kondo ni Katrina, narinig nito ang pag-uusap ni Enzo sa telepono. Ang mga salitang kasalanan ko, babayaran ko lahat, ay sapat na para malaman ni Katrina na tapos na ang lahat. Ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo ay tinatangay na ng alon. Nakita niya ang takot at desperasyon sa mga mata ni Enzo. Ang lalaking akala niya ay makapangyarihan ay isa lang palang duwag. At sa pagkaduwag nito, mawawala sa kanya ang lahat. Ang pera, ang marangyang buhay, ang tagumpay na inagaw niya kay Amra. Isang malamig at desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi ito mapupunta sa kanya, sisiguraduhin niyang wala ring makikinabang dito. Kung abo na lang ang matitira sa kanya, gagawin niyang aburin ang lahat ng pinaghirapan ni Amra. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang numero ng isang dating empleyado ng Habi na may malaking utang na loob sa kanya. Nasaan ka? Mabilis niyang tanong. May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na importante. At sisiguraduhin kong mababayaran kita ng malaki. Kailangan mong pumunta sa Habi. Ngayon din. Ang kanyang susunod na mga salita ay isang utos na magdadala sa kanila sa punto kung saan wala nang balikan. Ang punto ng tuluyang pagbagsak. Pagdating ni Amara sa tapat ng Habi, ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Makapal na itim na usok ang bumubulwak mula sa mga bintana sa ikalawang palapag. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay papalapit. Ngunit para sa kanya, ito ay tunog ng isang funeral march para sa kanyang mga pangarap. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, hindi makagalaw, habang pinapanood ang apoy na unti-unting nilalamon ang lahat ng kanyang itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng usok at kaguluhan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng all is lost. Nakatayo si Amara sa gitna ng kaguluhan, ang init ng apoy ay ramdam niya kahit mula sa kabilang kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa iisang bagay, ang pangalang Habi, na unti-unting nilalamon ng mga pulang dila ng apoy. Bawat piraso ng kahoy na nasusunog, bawat salamin na nababasag dahil sa init ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na natutupok. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Gusto niyang sumigaw, umiyak, magwala. Ngunit walang boses na lumalabas. Tanging ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi na agad ding natutuyo dahil sa init. Amara. Isang boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si Rafa. Tumatakbo palapit sa kanya,
Ang mukha ay puno ng di maipintang pag-aalala. Agad siyang niyakap nito. Isang desperadong pagtatangka na protektahan siya mula sa tanawing nagwawasak sa kanyang harapan. Doon, sa mga bisig ni Rafa, sa wakas ay bumigay siya. Humagulhol siya nang walang tigil, ang katawan ay nanginginig sa pinaghalong sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Wala na, Rafa. Wala na lahat, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Shh! Nandito ako. Nandito lang ako, bulong ni Rafa. Hinahaplos ang kanyang likod. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang pamilyar na sasakyan ang huminto hindi kalayuan sa kanila. Bumaba mula rito si Enzo, ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Tinitigan niya ang nasusunog na gusali, ang gusaling minsan niyang tinawag na kanyang obra maestra. At pagkatapos ay ang umiiyak na si Amara sa mga bisig ng ibang lalaki. Isang hindi masukat na pagsisisi ang bumayo sa kanyang dibdib. Ito ang resulta ng kanyang mga kasalanan. Ito ang impyernong siya mismo ang gumawa. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kinalaman dito si Katrina. Ang desperasyon, ang galit, ito ang gawa ng isang taong wala nang natitirang babalikan. Bigla, sa gitna ng mga usisero at mga bombero, isang lalaki ang lumapit sa isang pulis, nanginginig at umiiyak. Sir! Sir! Kailangan ko pong magsalita. Sigaw ng lalaki. Ako po ang may kasalanan. Pero inutusan lang po ako. Agad na napunta ang atensyon ng lahat sa kanya. Dinala siya ng mga pulis sa isang lugar na hindi gaanong magulo. Sinundan sila ng tingin ni Amara, ni Rafa at ni Enzo. Sino ka? At anong ibig mong sabihin na inutusan ka lang? Tanong ng investigador. Ako po si Mang Jun, dating utility staff ng Habi. Sabi ng lalaki na nakilala ni Amara. Isa ito sa mga staff na hindi na bumalik pagkatapos ng mga unang gulo. May malaki po akong utang, sir, at tinulungan po ako ni Ma'am Katrina. Sa pagbanggit ng pangalan ni Katrina, nagkatinginan sina Amara at Enzo. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Tinawagan niya po ako kanina. Pagpapatuloy ni Mang Jun, humahagulgol. Sabi niya, kailangan ko lang daw pong gumawa ng maliit na sunog sa bodega sa itaas. Pangsindak lang daw po. Para matakot si Ma'am Amara, binigyan niya po ako ng malaking pera. Sabi niya, wala pong mapapahamak. Hindi ko po akalain na ganito kalaki ang mangyayari. Patawad po. Ang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa lahat. Arson. Sinadyang sunugin. Sakto sa mga sandaling iyon, isang taxi ang huminto sa kanto. Bumaba mula rito si Katrina. Ang kanyang intensyon ay ang masaksihan ang maliit na sunog na kanyang iniutos. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang naglalagablab na impyerno at ang kanyang tauhan na umaamin na sa mga pulis. Nakita niya si Amra, nakita niya si Enzo, at nakita niyang nakatingin silang lahat sa kanya. Wala nang taguan. Huli na siya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Hulihin niyo siya! Sigaw ng pulis. Itinuturo si Katrina. Agad siyang napalibutan. Hindi ako yan. Nagsisinungaling siya. Desperadong sigaw ni Katrina. Nagpupumiglas habang pinoposas. Sa mga sandaling iyon, nilapitan siya ni Enzo. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng pag-ibig o awa. Ang naroon na lang ay pagkasuklam. Bakit Trina? Tanong ni Enzo. Ang boses ay puno ng pait. Bakit mo kailangang sirain ang lahat? Dahil sa'yo. Isinigaw pabalik ni Katrina. Ang mukha ay puno ng luha at galit. Dahil pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang iniisip mo. Kung hindi rin lang mapupunta sa akin ang lahat ng ito, mas mabuti pang maging abo na lang. Ang kanyang mga salita ay ang huling kumpirmasyon, ang huling pako sa sarili niyang kabaong.
Habang hinihila siya ng mga pulis papasok sa police car, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao, si Amara. Nagkatitigan sila sa gitna ng apoy at kaguluhan. Sa mga mata ni Amara, wala ng galit, tanging isang malalim na awa. At para kay Katrina, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dinala na ng mga pulis si Katrina. Ang apoy ay unti-unti nang naaapula ng mga bumbero, ngunit ang natira na lang sa habi ay isang sunog na kalansay, umuusok pa at basa mula sa tubig. Lumapit si Enzo kay Amara. Si Rafa ay nanatili sa tabi ni Amara. Ang kamay ay hindi bumibitaw. Amara, sabi ni Enzo, ang boses ay basag. Wala akong masabi. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tinitigan siya ni Amara. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit kalmado na. Oo, Enzo, marami kang kasalanan. Pero ang ginawa niya ngayong gabi, iyon ay desisyon na niya. Tumango si Enzo, tinatanggap ang katotohanan. Tumingin siya sa mga kamay ni na Amara at Rafa na magkahawak. Isang ngiti, isang tunay ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana maging masaya ka, sabi niya. Bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo, isang anino na tinatangay ng gabi, handa nang harapin ang anumang kaparusahan na naghihintay para sa kanya. Naiwan si Amara at Rafa, nakatayo sa harap ng mga abo ng kanyang nakaraan. Ang apoy ay naapula na, ngunit ang usok ay nananatili pa. Ang gabi ay tapos na, ngunit ang umaga ay hindi pa dumarating. Tumingin siya sa mga guho ng habi, at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang katahimikan, isang katapusan, at marahil isang pagkakataon para sa isang tunay na bagong simula. Lumipas ang ilang linggo. Ang usok sa dating kinatatayuan ng habi ay matagal nang nawala, napalitan ng abo at ng mga sirang pangarap. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, unti-unting humuhupa ang bigat sa dibdib ni Amara. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang apartment, napanood niya sa balita ang pinakahuling update sa kaso. Ipinakita ang mukha ni Katrina Sandoval, malayo na sa dating maamo at kaakit-akit na itsura. Habang inililipat ito ng kulungan, nahaharap ito sa mga seryosong kaso ng arson at frustrated homicide, kasama na ang mga naunang reklamo ng paninira. Ang batas ay gumugulong na. Wala na siyang kailangang gawin. Ang hustisya na mismo ang gumagawa ng sarili nitong landas. Pinatay niya ang telebisyon. Hindi na niya kailangang malaman ang mga susunod na mangyayari. Ang kabanata ni Katrina sa kanyang buhay ay sarado na. Kinahaponan, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Si Enzo. Amara, pwede ba tayong magkita? Sa huling pagkakataon, may kailangan lang akong ibigay. Kahit saan mo gusto. Nag-isip siya sandali. Isang bahagi niya ang nagsasabing huwag na. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaalam na kailangan niya ito para sa isang tunay na pagsasara. Nag-reply siya ng pangalan ng isang tahimik na coffee shop sa Makati, malayo sa kanilang mga dating pinupuntahan. Pagdating niya, naroon na si Enzo, naghihintay sa isang mesa sa sulok. Ang lalaking nasa harapan niya ay ibang-iba na sa hambog at kumpiyansang si Lorenzo de Villa na kanyang nakilala. Ang kanyang mga mata ay pagod, may malalalim na eye bags, at ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng buong mundo. Salamat sa pagdating, sabi nito. Ang boses ay mahina. Tumango lang si Amara at umupo. Walang small talk, walang kamustahan. May inilabas si Enzo mula sa kanyang briefcase. Isang manager's check. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Amara. Iyan ang 100,000,000 kasama ang interes. Sabi ni Enzo, hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Naibenta ko na ang kondo at ang mga shares ko sa kumpanya ni Papa. Yung iba, galing sa natitira kong ipon. Kulang pa para sa danyo sa sunog, pero sisiguraduhin kong mababayaran ko ang lahat kahit gaano katagal. Tinitigan ni Amara ang tseke. Ang papel na dati simbolo ng pinakamatinding panloloko ay isa na ngayong simbolo ng pagsisisi. Kinuha niya ito at tahimik na inilagay sa kanyang bag. Amara, pagpapatuloy ni Enzo, at sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Patawad. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Hindi ako humihingi ng kapatawaran mo dahil alam kong hindi ko yon deserve. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. Huminga ng malalim si Amara. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naghilom na. Ang natira na lang ay isang blangkong espasyo. Tapos na yon, Enzo. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko masasabing pinapatawad na kita. Pero tinatanggap ko ang apology mo. At oras na para pareho tayong magpatuloy. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Enzo na mabilis niyang pinunasan. Tumango ito. Narinig ko ang tungkol sa inyo ni Dr. Gomez. Sabi nito, masaya ako para sa'yo. Totoo yan. Alagaan ka sana niya. Iyon na yon. Ang huling pagpapaalam. Tumayo na si Amara. Tapos na, Enzo. Ulit niya. Magsimula ka na rin ulit. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng coffee shop. Hindi na muling lumingon. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar kung saan dating nakatayo ang habi. Ang lote ay nabakuran na, nalinis na ang mga sunog na debris. Ang natira na lang ay isang bakanting lupa. Naghihintay ng isang bagong kwento. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang malaking rolyo ng papel. Binuklat niya ito sa ibabaw ng hood ng kanyang kotse. Isang blueprint. Ang disenyo ng isang bagong restaurant. Mas maliit, mas simple, ngunit mas puno ng liwanag. Habang tinitingnan niya ang mga plano, isang anino ang tumabon sa kanya. Paglingon niya, si Rafa pala, may dalang hard hat at isang ngamang ngiti. Mukhang may magandang plano ka na dyan, sabi ni Rafa. Ngumiti pabalik si Amara. Sinusubukan. Lumapit si Rafa sa tabi niya. Tiningnan ang blueprint. Maganda, pero parang may kulang. Ano? Ako, sabi ni Rafa. At dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi ka na mag-isang magtatayo, Amara. Simula ngayon, kasama mo na ako sa bawat hakbang. Tumingin si Amara sa bakanting lote, pagkatapos ay sa mga mata ni Rafa na puno ng sinseridad. Sa wakas, naramdaman niyang handa na siya. Handa na siyang magsimula muli, mula sa abo. Salamat, Rafa, bulong niya. Hinigpitan ni Rafa ang hawak sa kanyang kamay. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tumingin si Amara sa blueprint, sa bakanting lote, at sa bagong kinabukasan na naghihintay sa kanilang dalawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na habi ang itatawag ko sa kanya, sabi niya. Bago na ang lahat. 6 na buwan. Ganoon kabilis lumipas ang panahon. Ang dating bakanting lote na puno ng abo at malungkot na alaala ay isa na ngayong lugar ng pag-asa. Dahan-dahang tumatayo ang isang bagong istruktura, hindi mula sa bakal at semento lamang, kundi mula sa pinagtagpi-tagping pangarap at pagmamahal. Hindi na ito ang dating habi. Ang bago nitong pangalan ay kanlungan, isang salitang nangangahulugang santuaryo o kanlungan. At iyon mismo ang naging pakiramdam ng lugar para kay Amara. Sa loob ng 6 na buwang iyon, si Rafa ay naging higit pa sa isang kaibigan o karamay. Naging kasama niya ito sa lahat ng bagay.
Mula sa pag-aproba ng mga plano, kasama ang arkitekto, sa pagpili ng bawat baldosa at pintura hanggang sa pagtatanim ng mga halaman sa maliit na hardin sa likod ng itinatayong restaurant. Isang hapon, abala silang dalawa sa hardin. Si Amara ay nag-aayos ng mga paso ng herbs, basil, rosemary, at mint. Si Rafa naman ay nagkakabit ng mga maliliit na parol para sa ilaw sa gabi. Ang hangin ay puno ng amoy ng basang lupa, sariwang pintura, at ng hindi maipaliwanag na saya. Alam mo, biglang sabi ni Rafa habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Noong una kitang makita, sa klinika, may nakita akong kalungkutan sa mga mata mo. Isang kalungkutan na pamilyar sa akin. Napahinto si Amara sa kanyang ginagawa at tumingin dito. Talaga? Oo, sagot ni Rafa. Lumapit ito sa kanya. Pero ngayon, dahan-ahan nitong hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang nakikita ko na lang ay liwanag. Ang kanilang mga mundo ay tila huminto. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng kanilang munting hardin, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng kanilang mga puso. Sa mga nakalipas na buwan, maraming gabi silang nag-uusap hanggang sa kalaliman ng gabi. Ibinahagi nila ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga nasirang puso. Sa bawat kwento, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Walang pilitan, walang pagmamadali. Ang kanilang pagmamahalan ay dahan-dahang umuusbong na parang mga halamang kanilang inaalagaan. Matatag ang ugat at dahan-dahang namumulaklak. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa construction site, dinala ni Rafa si Amara sa isang tahimik na parke. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Amara, simula ni Rafa, ang boses ay mas seryoso kaysa karaniwan. May gusto akong sabihin sa'yo. Kinabahan si Amara, ngunit tumangulang siya. Naalala mo ba noong sinabi ko sa'yo na ang pag-ibig ay parang pagtatayo ng isang bahay? Tanong ni Rafa. Kailangan ng matibay na pundasyon, ng matitibay na pader, at ng bubong na poprotekta sa inyo sa anumang unos. Tumango ulit si Amara, naaalala ang isa sa kanilang mga pag-uusap. Noong una, pareho nating sinubukan magtayo ng bahay sa maling lupa. Pagpapatuloy ni Rafa. Gumuho ang sakin. Gumuho rin ang sayo. Matagal akong natakot na sumubok ulit. Baka gumuho na naman. Baka mas masakit pa. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang buong puso nito ay nakalantad. Pero nang makilala kita, Amara, napagtanto ko na hindi naman pala lupa ang problema. Ang kailangan ko lang pala ay tamang kasama sa pagtatayo. Isang kasamang hindi ka iiwan sa gitna ng bagyo. Isang kasamang tutulong sa iyong pulutin ang bawat piraso kapag may nasira. Naramdaman ni Amara ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kaligayahan, alam niya, handa na siyang magmahal muli. Rafa, Amara, sabi ni Rafa, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang mga kamay. Hindi ako mangangako sa iyo ng isang buhay, Nobong. Walang problema. Hindi ako mangangako na hindi tayo magkakamali. Pero ipinapangako ko, sa bawat pagsubok, sa bawat bagyo, hindi kita bibitawan. Haharapin natin lahat ng magkasama. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling singsing ang kanyang inilabas, kundi isang maliit at simpleng susi. Hindi pa ako magpo-propose ng kasal, sabi niya, na may kasamang isang nahihiyang ngiti. Masyado pang maaga. Ang gusto kong ibigay sa iyo ang susi ng puso ko at gusto kong itanong kung papayagan mo akong maging kasama mo sa pagtatayo. Hindi lang ng kanlungan, kundi ng sarili nating kanlungan, ang ating kinabukasan. Hindi na napigilan ni Amara ang kanyang mga luha. Tumango siya ng paulit-ulit. Oh, Rifa,
Rafa? Oo. Inilagay ni Rafa ang susi sa kanyang palad at marahang isinara ang kanyang mga daliri sa paligid nito. At doon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at ibinigay kay Amara ang kanyang unang halik. Ang halik ay hindi mapusok o desperado. Ito ay isang halik na puno ng pag-iingat, puno ng respeto, at puno ng mga pangakong hindi kailangang bigkasin. Ito ay isang halik na naghilom sa mga huling sugat ng kanilang nakaraan. Isang halik na nagsasabing, "Nandito na ako, umuwi ka na." Nang gabi bago ang grand opening ng kanlungan, habang inaayos ni Amara ang mga huling detalye, isang sulat ang iniabot sa kanya ng isa sa kanyang mga staff. Iniwan daw ito sa reception. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat sa labas. Kinakabahang binuksan niya ito. Hindi alam kung ano ang aasahan. Ang sulat ay nakasulat sa isang simpleng puting papel. Pamilyar ang sulat kamay. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Amara habang binabasa niya ito. Amara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay handa ka ng buksan ang iyong bagong pangarap. Nais ko lang sabihin na masaya ako para sa'yo. Walang halong pagkukunwari. Nasa probinsya na ako ngayon kasama ang pamilya ko. Sinusubukang ayusin ang lahat ng nasira ko, lalo na ang sarili ko. Nagsimula ako ng isang maliit na karinderya. Simple lang, malayo sa kinang ng Maynila. Pero dito, natutunan kong muli ang halaga ng pagsisikap at katapatan, mga bagay na binalewala ko dati. Wala na akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mo na araw-araw, dala-dala ko ang bigat ng aking mga pagkakamali. At araw-araw, ipinagdarasal ko ang kaligayahan mo. Deserve mo ang lahat ng tagumpay at pagmamahal na tinatamasa mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapakita o manggugulo pa. Ito na ang huli. Hangad ko lang ang kapayapaan para sa iyong puso. Lorenzo. Pagkatapos basahin ang sulat, dahan-dahang tiniklop ito ni Amara. Walang galit, walang sakit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Tinungo niya ang isang drawer sa kanyang bagong opisina. Inilagay ang sulat sa pinakailalim at isinara ito. Isang simbolikong pagsasara sa huling kabanata ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, ang araw ng grand opening ng kanlungan. Ang lugar ay puno ng buhay. Ang mga dating staff na nanatili sa tabi niya ay nandoon, kasama ang mga bagong mukha na puno ng sigla. Ang hangin ay puno ng masasarap na amoy ng pagkain, ng masayang tawanan ng mga bisita, at ng musika mula sa isang live acoustic band. Nakatayo si Amara sa gitna ng lahat. Ang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Ang bawat sulok ng lugar ay may kwento. Kwento ng pagbangon, kwento ng pagtitiwala, kwento ng pag-ibig. Sa isang entablado, kinuha niya ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga empleyado, mga kaibigan, at mga tapat na customer na sumuporta sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Rafa na nakatayo sa gilid. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Maraming salamat po sa pagdating. Ang kanlungan ay hindi lang isang restaurant. Para sa akin at para sa aming lahat na bumubuo nito, ito po ay isang testamento. Isang testamento na kahit gaano kalaki ang unos, kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang naghihintay sa umaga. Nagpatuloy siya. Ito ay para sa lahat ng minsan nang nadapa, nasaktan, at nawalan ng pag-asa. Tandaan po natin, ang halaga natin ay hindi nasusukat sa ating mga kabiguan, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa mga ito. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang itayo ang sarili nating kanlungan. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit sa kanya si Rafa. "I'm so proud of you," bulong nito bago siya niyakap ng mahigpit.
Nang humupa na ang dami ng tao at ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan, magkasamang tumayo sina Amara at Rafa sa maliit na hardin sa likod ng restaurant. Ang mga parol na ikinabit ni Rafa ay nagbibigay ng isang mainit at mahiwagang liwanag. Tumingin si Amara sa kanyang paligid, sa mga halaman, sa mga ilaw, sa masayang tunog na nagmumula sa loob. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafa, ang lalaking naging kanyang kanlungan sa gitna ng pinakamalakas na unos. "Masaya ako, Rafa," sabi niya. Ang puso ay puno ng katahimikan. Hinawakan ni Rafa ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Itinaas nito ang kanilang mga magkahawak na kamay, tila ipinapakita sa buong mundo. "Handa ka na?" tanong ni Rafa. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Ngumiti si Amara, isang ngangiting puno ng pag-asa at pananabik para sa kinabukasan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito habang sabay nilang pinagmamasdan ang huling silahis ng araw. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Sa kabila ng matinding pagtataksil, pagkawala, at sunod-sunod na trahedyang halos sumira sa kanyang pagkatao, pinili ni Amara Reyes na tumayo muli mula sa abo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o pagbawi ng nawalang dangal, kundi isang tahimik ngunit makapangyarihang paglalakbay ng paghilom at muling paniniwala sa sarili. Ang kanlungan ay hindi lang isang bagong restaurant. Ito ay naging simbolo ng bagong simula, isang ligtas na lugar kung saan ang sakit ng nakaraan ay hindi na may kapangyarihang magtakda ng kanyang halaga. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang masasamang gawain ay may kapalit at ang mga taong nananatiling matatag at mabuti ang puso ay hindi kailanman mawawalan ng pag-asa. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amara? May lakas ka bang magsimulang muli kahit tila nawala na ang lahat? Para sa'yo, alin ang mas mahalaga sa pagbangon? Ang hustisya, ang bagong pag-ibig, o ang lakas ng loob mula sa loob ng sarili? At ikaw, naranasan mo na bang bumangon mula sa sarili mong abo? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Sana ay maayos kayo ngayon at kung hindi man, naway nagbigay ng kaunting lakas ang kwento ni Amara. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Binabasa ko at pinahahalagahan ang bawat isa sa inyo.